Biglang sinusuntok ang aking puso. Maayos na kami ni Christian. Hindi ako dapat makaramdam ng ganito. Hindi ako dapat mag-isip ng masama sa kanya. Alam ko, mas importante na ako sa kanya ngayon. Relax, Sheena. Relax. Naligo ako para ma-relax ng konti. Pagkatapos ay bumaba ako upang sa living room na siya hintayin. Mapapanatag lang talaga ako at makakatulog kapag nakauwi na siya. 11:00 nang dumating siya. Magulo ang kanyang buhok at ang ilang botones ng suot niyang button-down polo ay nakalas na. Mukha siyang pagod. Pagod na pagod. I felt pity on him. And at the same time, half of my thoughts was thinking that he got tired doing something. Something that I would not like. Ngumiti siya nang mapansin niya ako. Hindi kasi agad ako lumapit sa kanya. Pinakatitigan ko siya at pinag-aralan ko ng maayos ang kanyang itsura. Ba't gising ka pa? Nakangiting tanong niya. Ngumiti ako. Hindi ako makatulog eh. Saka dati pa naman diba hinihintay ko lagang pag-uwi mo? Ngumiti siya at tumango. Kahit na alam ko naman na hindi niya maalala iyon. Para kung tanga noon na lagi siyang hinihintay. Minsan inaabot na ng 3:00 ng madaling araw ang uwi niya. Wala akong tulog sa magdamag tapos uuwi pa siyang lasing na lasing. Pasuray-suray at ang isasalubong niya sa akin ay ang masasakit na salita. Pero hindi na siya ganoon, nagbago na siya. Tumayo siya sa aking harapan. Tumingkayad naman ako at isinampay ko sa kanyang balikat ang dalawa kong kamay. Ang ganda ng ngiti niya, ngiti na para bang natanggal ko ang kanyang pagod. Ngumuso siya kaya hinalikan ko ang kanyang labi. Smack na nauwi sa madiin na halik. Nang makarinig kami ng tikim na nanggaling sa likuran namin ay mabilis akong humuwalay kay Christian. Ngunit hinawakan niya ako sa bewang. How did the meeting go? Tanong ng kanyang daddy. Hindi ko ba lang napansin na nakauwi na pala sila? Baka dumating sila kanina nung naliligo ako. Mr. Karim will back out. Mariin naglapat ang labi ng kanyang ama. Tumingin ako kay Christian. Mukhang may importante pa silang pag-uusapan kaya mauuna na lang ako sa silid. Nadako ang tingin ko sa kanyang leeg. Nanliit ang aking mga mata ngunit agad din itong nalaki nang mapansin ko ang marka ng lipstick doon. Kahit hindi ganoong kakapal, alam ko ang shade nito. It was pinky red. Kay Chloe galing ang marka ng lipstick sa kanyang leeg. Knowing Chloe, mukhang sinadya niya iyon. Alam niyang makikita ko iyon kaya sinadya niyang lagyan ng marka si Christian upang mapraning ako. Umakyat na ako sa silid at ang mag-ama ay nag-usap naman muna sa study room. Pinilit kong i-relax ang aking isip. May araw ka din sa akin, Chloe. Madaling araw na nang pumasok ng silid si Christian. Narinig ko ang lagaslas ng tubig sa banyo. Naliligo siya, ngunit agad din akong nakabalik sa pagtulog. Naramdaman ko ang pagtabi niya sa akin sa higaan at ang pagyakap ng katawan niya na preskong mula sa pagligo. Humarap ako at yumakap sa kanyang pabalik. Matulog ka na. Pungol kong sambit. Ang kanyang kamay ay sumuot sa loob ng aking t-shirt. Hindi mo ba ako mapagbibigyan? Pinilit kong imulat ang aking isang mata. Mayroon akong period. Sabi ko, pwede yan. Doon tayo sa CR para hindi magmantsa. Nalak ang aking mga mata. Tawang-tawa naman siya. That's gross. Hintayin mo na lang ang ilang araw, matatapos din to. Kung di ka makapaghintay ng ilang araw, hayaan mo. Bukas ng gabi tutulungan kitang magparaos. Sa lakas ng tawa niya nabawasan ang antok ko. Yumugyog ang kanyang katawan kaya naalog ako. Pasimple ko siyang tinampal sa braso. Patulog ka na. Pagod ka diba? Sabi ko sa kanya. Anong oras na eh? Ayaw pang matulog. Sungit naman ang misis ko. Napangiti ako. Niyakap ko siya ng mahigpit. Pagod siya at anong oras na. Tsak na maaga pa siyang gigising mamaya upang asikasuhin ang kinakaharap na problema ng kumpanya nila. I love you, Christian. I love you so much. Mabini niyang hinapos ang aking braso. Ngumiti ako at pinikit ng aking mga mata upang makabalik sa pagtulog. Pansamantala kong nakalimutan yung ginawa ni Chloe. Sabay kaming bumangon ni Christian at sabay naligo pero hindi ko pinagbigyan ang gusto niya. Though, we made out a little. Hindi kami pwede magtagal na maligo dahil naghihintay na sila sa hapag. Hayaan mo. Kapag natapos ang period ko, ako pa mismo ang tatrabaho sa'yo. Pilya kong sabi. Sabay kaming natawa. Napalingon naman sa amin si Momit Daddy at mga kapatid niya na nakaupo na sa harap ng mesa. Ang ganda naman ng gising na mag-asawang to. Ngumiti lang ako. Naupo na ako at nagsandok ng pagkain at inilagay sa aking plato.
Tahimik na si Mommy samantalang kanina bago kami dumating ay tila seryoso ang kanilang pinag-uusapan gamit ang maliit na boses. Nang patapos na kaming kumain, si Mommy ang unang nagsalita. Anong ginagawa ni Chloe kahapon sa ospital at sa site? Seryoso ang mukha ni Mommy. Nagpipigil siya ng galit dahil nasa harap kami ng hapag. Natigil sa pagnguya si Christian sa kadahan-dahan akong binalingan. Uminom ako ng kape at pagbaba ko ng tasa, napansin ko na lahat sila ay nakatingin na sa akin. Nakita ko sa news. Sabi ko na lang. There's no point of denying. Tingin ko'y mas mabuti na din kung alam niya na alam ko para maisip niya ang tiwala na ibinibigay ko sa kanya. He holds my hand. Sumama siya sa kanyang daddy. Nagulat nga din ako na nakita sila. I didn't expect them to be there. Kahapon ko lang din nalaman at bahagyang naalala na nag-invest pala ang daddy niya sa project na iyon. Paliwanag ni Christian. Hinilot ni daddy ang kanyang sentido. Mukhang nakalimutan din niya na ilan sa alaala ng kanyang anak ay nawala. I'm sorry, son. Sorry din, Sheena. Ayos lang po, daddy. Magtitiwala ako kay Christian. Hindi man siya makaalala at kahit sa alaala niya ay si Chloe ang mahal niya. Alam kong hindi siya basta-basta gagawa ng bagay na maaaring ikasira namin dalawa at ng tiwala ng kanyang pamilya. Pinagsalingkop ni Christian ang aming mga daliri at marahan itong pinisil. Walang sinabi na kahit na ano pero alam kong sinasabi niya na magtiwala ako sa kanya. Hindi siya gagawa na ikasisira ng pamilya namin. Ngayong araw, hindi na muna pinapunta si Christian sa kanilang kumpanya. Pinagpahinga muna siya dahil bawal pa siyang ma-pressure ng gusto. Sina kuya at daddy na lang daw muna ang bahala sa lahat ngayon. Next week na lang daw siya papasok. Kaming dalawa lang ni Christian sa bahay maghapon. Nakailang tawag na si Chloe sa landline at kanina pa, paakyat panaog ang maid upang sabihin sa amin. Christian refused to answer her calls at kahit naririndi na ako at gusto ko na lang sana na sagutin niya ito para tumigil na, kaso I respect his decision. May binabasa siyang ilang mga papeles. Nire-review lang daw niya iyong sales last month. Ang sakit sa ulo? Reklamo niya. Sasakit talaga ang ulo mo dyan. Sabi ko naman, lumapit ako upang hilutin ang kanyang ulo. Ang sarap. Umungol siya. How could he be this lucky? Tumawa ako sabay pisil sa kanyang ilong. Kinilig naman ako ng slight. We had a great weekend. Kahit paano inaayos na ang problema. Ang pamilya ng namatay na civilian ay nakipag-areglo. Binayaran sila ng sapat ni na daddy upang maging maayos na ang lahat. Though, we know na walang katumbas na halaga ang buhay ng tao. Pero ang halagang iyon ay alam kong kayang magpabago sa buhay ng naiwan ng biktima. Lunes ngayon at babalik na si Christian sa kanyang trabaho. Ibinili ni Mommy na huwag biglain ang kanyang sarili. Gusto sana ni Mommy na pasamahin ang kanyang private nurse pero hindi pumayag si Christian. Mom, ano ka ba? Reklamo naman niya. Nag-aalala lang naman kami sa'yo. Nagkangitian kami mag-asawa. Bye love, mag-iingat ka sa lakad mo. Aalis din ako ngayon. May kikitain akong tao para doon sa maliit na business na pinasukan ko. Tumatawag nga din kagabi ang boss ko, kaso hindi ako nangako kung kailan ako makakabalik. Parang gusto ko na lang magnegosyo o sumubok sa ibang kumpanya. Hindi ko pa ito sinasabi kay Christian. Hindi din naman siya nagtatanong. Mukhang hindi niya maalala na may trabaho ako. Alauna nang matapos ang meeting namin ang kinita kong tao. Maaga pa para umuwi at parang na-miss kong bigla si Christian. Maybe I could visit him in his office. Nag-take out na muna ako ng pagkain bago ko dumiretso doon. Pagdating ko sa 17th floor, sinalubong ako ng gulat na secretary niya. Nginitian ko siya. The last time I remember na pagkikita namin ay noong tinaboy niya ako dahil yun ang utos ng kanyang boss. Hi, good afternoon. Ibinigay ko sa kanyang isang paper bag. For you. Napansin ko na awang ang pintuan ng opisina ni Christian at may narinig ako na boses ng babae. Boses nila ng babae. Dahan-dahan ako lumapit at sumilip sa may maliit na siwang. Christian, please. Alalahanin mo ako. Diba sabi mo na alala ko ng puso mo na mahal mo ako? Mahal mo ako. Mahal na mahal mo ako. Kung hindi lang naman dahil kay Sheena, hindi tayo masisira eh. But you promised me. You promised me that after 1 year, you'll file for an annulment. You'll get me back. We never broke up. We didn't miss to communicate. Bawat araw lagi tayo nagtatawagan. Text, and even video calls. Umiiyak si Chloe. She's desperate.
Don't you remember? We even had phone sex. Ano? I was shocked. I feel disgusted. I'm mad and hurt. Kayo mga aking kamawat na mumula sa galit at inis. We masturbate together. What the hell? Chloe, stop. I'm sorry. But please stop. Hinilot ni Christian ang kanyang ulo. Naalala ko naging tayo. Naalala ko na ikaw ang kasintahan ko pero ano? Dahil lang wala ka nang maalala kaya ibabasura mo na lang din ako. Christian naman. Ano nangyari sa pangako natin na tayo hanggang dulo? You just marry her so that your family won't get mad to you. You don't want to disappoint your parents, but what about me? Inintindi ko din naman ang gusto mo. Inintindi ko ng 1 taon. Sana ngayon intindihin mo din ako. Pakiusap ni Chloe kay Christian. Umiiyak na ito. Kasal pa din ako sa kanya. Chloe, and please, huwag mo naman akong pahirapan ng ganito. Hindi ko na kayang makinig. Hindi ko kayang marinig ang pinag-uusapan nilang dalawa pero hindi ako pwedeng basta nalang umalis. Baka mapano sa Christian. Baka sumakit na naman ang matindi ang kanyang ulo dahil sa mga sinasabi ni Chloe. Pinipressure niyang makaalala si Christian. Bumalik ako sa desk ng kanyang secretary. Pwede mo bang tawagan si Christian sa linya? Sabihin mo nandito ako. I smiled sweetly. She looked at me confused before pushing the button, connecting to Christian's line. Sir, nandito po si Ma'am Sheena. Dinig ko ang pagsinghap na Christian. Napangiti ako. He's worried. Nag-aalala siya na nandito ako at makikita ko si Chloe sa loob ng kanyang opisina. Tumikim siya. Please, let her come in. Huminga muna ako ng malalim bago ako pumasok sa kanyang opisina. Nasa harapan ng kanyang mesa si Chloe. Masama ang tingin na ipinukol niya sa akin. Mukhang nagmamatigas si ito na umalis kahit pa nakikiusap na sa kanya si Christian. Hi love. Bati ko sa aking asawa. Ngumiti siya at tumayo upang salubungin ako. Lumapad naman ang ngiti ko. Pangarap ko lang ito dati. Ang malaya ko siyang yakapin at lambingin kahit saan. Ni hindi nga ako noon makaapak sa opisina niya. Ban ako sa palapag na ito. What are you doing here? Bagamat malambing, mababakas ang pag-aalala sa kanyang boses. Pauwi na sana ako kaso napadaan ako sa favorite restaurant mo. Kaya naisipan kitang bilhin ng food at dali na din dito. Hinalikan niya ang aking pisngi. Oh, may bisita ka pala. Kunwari nagulat ako. Chloe just rolled her eyes at me. Yeah, she came here for the project but she's leaving. Thank you, Miss Garland, for coming. I can't believe you, Christian. Nagtiimbagang ang babae. Nakapagsukatan naman ako ng tingin sa kanya. May nang iinis na ngiti. Alam mo naman siguro kung saan ka lalabas, miss. And by the way, I want to remind you about Christian's condition. Your presence and you pressuring him might cause him for a permanent memory loss. Paalala ko sa kanya. Tumapang ang kanyang aura. Well, he can't remember some part of his past. And while he is giving value to our marriage, I'll act as his loving wife. And me as a wife, I don't welcome bitches and mistresses. You better get out now, miss. Or else, I'll ask the security to escort you out this building. Pero hindi pa din kumikilos ang babae. Chloe, pakausap ni Christian. Okay. Taas nung nagmarchang palabas si Chloe. Nang kami nalang dalawa ni Christian, humingi siya ng paumanin sa akin kahit wala naman siyang kasalanan. I'm sorry. Ba't ka nagsasorry? Dahil naabutan mo si Chloe dito. I raised one of my brows. Masyado bang maagang papunta ko? It was supposed to be a joke pero namutla si Christian. Tumawa ako at inakbayan siya. Tara na, kumain na tayo. Baka hindi ka kumain na maayos kaninang lunch. Kumain lang ako ng konti. I have to sign many documents. Tama-tama, paborito mo ang dala ko. Mapapadami ka ng pagkain. Thanks, love. You're welcome, my husband. Lumawak naman ang pagkakangiti niya. Magta-taxi na lang akong pauwi. Sabi ko pagkatapos namin kumain. Wala ka na bang ibang gagawin? Uuwi ka na? Tanong naman niya. Uuwi na ako. Why? Dito ka na muna. Sabay na tayong umuwi mamaya. Gusto sana kitang isama sa pupuntahan ko. Tumawag ang isa sa mga kaibigan ko. Magkikita-kita daw kami mamayang gabi. Isasama kita. Isasama mo ko?
Ulit ko dahil bago ito. Oo, ayaw mo ba? Gusto! Baka kapag hinayaan ko siyang pumunta na mag-isa, masalisihan na naman ako ng Chloe na iyon. Dapat mas ahead ako sa babaeng iyon kahit pa siya ang mahal ni Christian. Binigyan na din lang niya ako ng karapatan bilang asawa, di lulubos-lubusin ko na. Naupo ako sa single sofa sa may gilid upang hindi madistract si Christian habang nagtatrabaho. Napansin ko ang panaka-naka niyang paghilot sa kanyang noo. Mapapatulala pagkatapos ay iiling. Nagkutob ako na baka naaalala niya na mga sinabi kanina ni Chloe. Paano kung bumabalik na unti-unti ang alaala niya? Paano na ako? Tumikim ako. Gusto mo ng tubig? Tanong ko sa kanya. Nakangiti siyang bumaling sa akin. Yes, please. Kumuha ko ng bottled water sa maliit na fridge sa gilid ng cabinet at inabot sa kanya. Are you okay? I don't know. Nag-aalala niya akong tiningala. Parang kinukurot naman ang puso ko. Please, God. Kung mababalik niya ang alaala niya, please give me a little more time with him. Gusto ko pa po siyang makasama kahit konting panahon na lang. Please. Para akong maiiyak kaya nag-iwas ako ng tingin at kinalma ang aking sarili. Baka nabigla ka sa trabaho. Pwede mo naman yatang hindi tapusin ang lahat ng papeles ngayon. He nodded. Hinawakan niya ang bewang ko at marahan akong hinila hanggang sa mapaupo ako sa kanyang mga hita. Christian. Niyakap niya ako mula sa likod. Mahigpit. Magpapahinga lang ako. Tahimik akong naupo at hinayaan siya na yakapin ako. Mag-charge lang ako. Mas hinigpitan pa niya ang yakap sa akin. Unti-unting nabawasan ang kirot sa akin dibdib. I love you, Christian. Umungol siya. Sinubsob niya ang kanyang mukha sa aking likod at ang kanyang isang kamay ay hinawakan ng isa kong kamay. Pinagsalikop niya ang aming mga daliri. Sheena? Yes, love? Wala. Hindi ko na lang siya kinulit. Sinabi lang niya na wala pero alam ko at ramdam ko na may gusto siyang sabihin. Hindi lang niya alam kung paano ito babanggitin sa akin. Baka iniisip niya na masasaktan ako sa bagay na bumabagabag na yun sa kanyang isipan. Wala pa man nasasaktan na ako. Bakit ang bilis naman ata? Then I remember that I made a deal with him after his accident. I love you so much, Christian. I will always be your understanding wife. Bulong ko. Thank you, love. Lumalabas din naman ako noon para mag-party, lalo na nung nasa college pa lang ako. Pero na mag-asawa na kami ni Christian, kahit anong aya ng aking mga kaibigan hindi ako sumasama. Ayaw ko ding isipin ni Christian na nagbubuhay dalaga ako, kahit na alam ko namang wala siyang pakaalam sa akin. Before 6, bumaba na kami sa basement parking. May 30 minuto ang biyahe namin patungong meeting place nilang magkakaibigan. Sa isang bar and restaurant daw sila sa Makati magkikita-kita na magkakaibigan. Kilala ko ang kanyang mga kaibigan pero bilang lang sa kamay na nakausap o nakasalamuha ko sila noon. Kapag pumupunta sila sa bahay namin ni Christian nung kasal na kami, hindi naman ako pinapaharap ni Christian sa mga ito. Pero ako ang tagapagsilbi nila dahil wala kaming katulong. Kung saan-saan na naman papunta itong iniisip ko. Humilig ako sa balikat ni Christian upang agawin ang kanyang pansin. Nakatanaw kasi siya sa may bintana ng sakyan at parang kailalim ng kanyang iniisip. Ayos ka lang? Masuyo kong tanong bago ko hinaplos ang kanyang kamay na nakapatong sa aking mga hita. Yeah, medyo napagod lang. But I'm fine. Don't worry. Pagod siyang umiti sa akin. Hinaplos niya ang aking buhok. Tanitigan niya ako. Nakangiti ang mga labi pero nababasa ko sa kanyang mga mata na hindi siya masaya. May bumabagabag sa kanyang isipan at hindi niya iyon masabi-sabi sa akin. Pero ayoko naman siyang usisain. Dapat makalimutan niya kung ano man ang bagay na bumabagabag sa kanya. Kompleto ng kanyang mga kaibigan pagdating namin. 3 lang sila dahil wala si Fort dahil nasa out of town daw ang lalaki. Mukhang mababait naman ang mga kasintahan ng kanyang mga kaibigan. Yun nga lang mga tahimik sila. Pangiti-ngiti lang sa sulok at paminsan-minsay nakikipagbulungan sa kanilang mga kapareha. Pero si Angus, siya lang ang walang nobya. Akala ko nobya niya yung kausap niyang babae kanina. Hawak ni Christian ang kamay ko nakapatong sa aking mga hita. May isang baso ng alak sa kanyang harapan na sinisimsiman lang niya ng inom. Naiinip ka na ba? Bulong niya sa akin tenga. Umiling ako. Hanggat gusto niyang dumito upang makasama ang kanyang mga kaibigan, dito lang muna ako. Hindi naman ako bored. Naninibago lang. Nagkangitian kami. Pinatakan niya ng halik ang aking labi na kinalaki ng aking mga mata.
Hindi ako sanay sa pagiging PDA niya, lalo sa mga tao na noon pa man alam na alam kung ano talagang estado namin dalawa, kung ano lang ako sa kanya. Thank you, Sheena. Nagangat ako ng tingin na nagsalita si Angus. Huh? Thank you for being a good housewife to our friend. Sa'yo ang boto namin. Kapag may ginawa siya sa'yo, sabihan mo kami. Kami na bahala sa'yo. Sabi niya na ikinangiti ko. Thank you. It means a lot to me. Mas nakasama nila si Chloe noon kaya naman nakakatuwang malaman na boto sila sa akin para sa kanilang kaibigan. And speaking of the devil bitch, nakita ko lang naman siya sa may bar counter. Kararating lang yata niya. Mukhang may nagsabi sa kanya na nandito si Christian kaya napasugod naman siya agad dito. She's with her friends. May mga kalalakihan ding nagsimulang lumapit sa kanila. Napatingin ang mga kaibigan kung saan ako nakatingin. Tumikim si Kayus saka makahulugan na tumingin kay Christian. Napatingin na din doon ang aking asawa. Hisay, inakbayan niya ako sabay pisil sa aking braso. Gusto mo nang umuwi? Muli niyang tanong sa akin. Nag-aalala siguro na baka masira ni Chloe ang mood namin ngayong gabi. Ikaw, gusto mo nang umuwi? Tanong ko naman pero kung gusto niyo muna magstay, ayos lang sa akin. Tinignan ko ang kanyang mga kaibigan. Mamaya na lang. Bulong ko sa kanya. Okay, tell me if you're uncomfortable. Okay. Nagkwentuhan na ulit sila. Ipinagsawalang bahala ang presensya ni Chloe sa bar na ito. Umorder pa na isang bote ng alak ang mga kaibigan niya. Malakas silang uminom. May mga tama na pero matituno pa naman. Panakanak ang napapatingin sa gawin ni Chloe ang mga kasintahan ng mga kaibigan ni Christian. Marahil curious sa mga ito kung sino ang babaeng iyon. Binulungan sila ng lalaki. Pagkatapos malaman ng pagkakakilala ng mga babae, may pakikisimpatya na tumingin ang mga kasintahan nila sa akin. Ngumiti akong pabalik. Ayos lang ako. But thank you. Christian, you're here! Hindi na nakatiis si Chloe at lumapit talaga siya dito. Wala talaga siyang respeto. Oh, hi Angus. Long time no see. Kayus, iba ng girlfriend mo? Oh, di ba katulong yan ang girlfriend mong si Aurora? Nagbaba ng tingin ng nobya ni Kayus. Kumayom ang kamao ko sa kawalang hiyaan ng babaeng ito. Si Kayus ay umigting naman ng mga panga. Hi Huxley. Regards daw sabi ni Celeste. Ang dami niyang kwento tungkol sa'yo ha. She said she had so much fun with you. Masamang tumingin ang nobya ni Huxley sa kanya. Chloe, galit na saway ni Christian sa babae. What? Maang naman itong tanong. What the hell are you doing? Nangungumusta lang naman ako. Masama ba? Seryoso ko siyang taningnan. Kapag nagkamali siya baka hindi na talaga ako makapagtimpi pa. Kaso, ngumisi lang ang babae. Halatang madami na itong nainom. Namumungay na din ang mga mata. Kaya naman dumoble pa yata ang kapal ng kanyang muka. Akala ko'y may sasabihin pa siya pero basta na lang itong tumalikod sa amin. Akala ko tapos na doon ang pamimerwisyo niya sa amin pero hindi pa pala. Nagsisimula pa lang pala siya. Halata ding hindi na din maganda ang mood ng mga magkakasintahan na kasama namin. Sinira na ng bruhang iyon. Hello? Pinikit ko ang aking mga mata nang marinig ko ang boses ni Chloe sa stage. Hawak na niyang microphone. Kakanta lang ako. Para ito sa boyfriend ko na sa Christian Greco. What the hell? Napamura ang mga kasama namin. He's over there with his wife. Nag-react ang crowd. May nag-cheer at mayroon ding mga nangantsaw. Shit. Kung hindi siya titigil, nasa video kayo bukas. Sabi ni Kayus. Hinilot ni Christian ang kanyang ulo. Gusto kong kalad ka rin si Chloe mula sa stage pero hindi ko alam kung makakatulong ba iyon sa sitwasyon namin. Wala na talagang kahihiyan ng babae. Proud na proud talaga siyang i-announce sa madla na isa siyang kabit. I can't believe her. Kaya niyang magpakababa ng ganoon. Wala na talaga siyang kahihiyan. I know the look in your eyes, guys. Don't judge me. Hindi ako kabit. Oo, kasal na siya pero hindi ako kabit. Boyfriend ko lalaking iyon ng ilang taon. Tapos itong babaeng ito, malandi, pinikot niya ang nobyo ko. Christian, kaya ko maghintay. Kaya kitang hintayin hanggang samaan na lang kasal niyo na gaya ng usapan natin. I love you. Ang mga tao ay hindi na mapakali. Hinahanap nila ang kinaroroonan ng laking sinasabi ni Chloe. Ang iba sa kanila ay tsak na hindi kami kilala pero alam kong ang ilan sa mga nandirito na galing sa elite na family ay kilala kung sino ang tinutukoy ng babae, lalo at pinangalanan niya. Hit it, maestro! Nagsimula ng kumanta si Chloe.
Kinanta niya yung theme song nilang dalawa. Alam ko ang theme song nila. Naririnig ko ito noon kapag tumatambay silang dalawa sa mansyon. Hinilot ni Christian ang kanyang sentido. Natahimik ako. Naiiyak ako ngunit tinatagan ko ang aking loob. Kaya ko to. Umiyak si Chloe habang kinakanta ang Perfect 2. The whole time, Christian's eyes were shut closed. Nag-alalang tumingin sa amin ang mga kasama namin. Tinawag ni Angus ang waiter at hiningi na ang aming bill. Umuwi na tayo. Sabay-sabay na tayong lumabas. Sabi ni Caius. Pagkatapos magbayad, tumayo na kami. Patapos na din ang kanta ni Chloe. Hindi na nga niya ito tinapos. Christian, mahal na mahal kita. Hihintayin kita. Please, lalahanin mo ako. Please. Alam ko lahat ng tao ngayon nakikisimpatya kay Chloe. She's crying. Maging ako'y nakaramdam ng pagkaawa sa kanya. I feel like I'm the villain here. Kung hindi dahil sa akin, hindi nga naman sila magkakahiwalay. Pero hindi naman talaga sila hiwalay. Alam ko naman na hindi kailanman naputol ang kanilang komunikasyon. Siya ang mahal ni Christian. Nasa biyahe na kami. Sobrang tahimik ni Christian. Pikit ang mga mata at ang noo at sentido niya ay kanina pa niya hinihilot. Hindi naman ako umimik. Hinayaan ko lang siya. Baka nga sa mga sandaling ito ilan sa mga alaala niya ay bumabalik na dahil sa nangyari. Papasok na sa gate ng village ang sasakyan nang hawakan ko ang kanyang kamay. Nagbukas siya ng mga mata. His eyes were bloodshot. Nagbaba ako ng tingin. Hindi ko kayang makita ang kanyang itsura ngayon. Ayoko. Ayoko pa siyang pakawalan. I'll take a bath first. Sabi niya. Hindi siya masigla. Hindi siya makulit kong asawa na isasabay ako sa pagligo para sabay kaming matapos at sabay na mahihiga sa kama. Okay. Ngumiti ako. Habang naghihintay na matapos siya, paunti-unting pumatak ang aking mga luha. Noon, buo na ang pasya ko na umalis pero bakit ngayon? Parang hindi ko na kayang umalis. Masaya naman kami. Ramdam ko na kahit paano may feelings na siya sa akin. Hindi ba pwedeng akin na lang siya? Kasal na kami. God, pwede po bang akin na lang po sa Christian? Bigyan mo na lang po ng ibang lalaking mamahalin si Chloe. Alam kong malaking kasalanan ko sa kanya. Sa kanila ni Christian, pero Lord, hindi ko naman po sinadyang pikutin ang asawa ko. Nang patay ni Christian ang gripo sa banyo, mabilis kong pinahid ang aking mga luhat tumayo upang ako naman ang susunod na maligo. Umiiyak ako habang naliligo. Ang sakit-sakit habang nakapikit ang aking mga mata. Parang nakikita ko ang nakakaawa at umiiyak na mukha ni Chloe kanina. Parang naririnig ko pa mga sinasabi niya. Ang pagkanta niya habang umiiyak. Matapos maligo, sinigurado ko na hindi na ako iiyak. Nahiga ako sa tabi ng aking asawa. Nakatitig siya sa kisame habang isang braso ay nakapatong sa kanyang noo. Good night. Mahina akong sambit. Hinalikan ko siya sa kanyang pisngi. Pinikit ko ng aking mga mata nang tawagin niyang pangalan ko. Sheena. Pinalipas ko ang ilang segundo bago ko siya tiningnan. Parang hindi ko kayang marinig ang sasabihin niya. Tahimik ko siyang pinagmasdan. May luha na sa kanyang mga mata kaya hindi ko na din napigilang maiyak. I hugged him. Tahimik kaming umiyak habang yakap ang isa't isa. Oh God, is this goodbye? Please, huwag mong sabihin na pakakawalan mo na ako. Hindi ko kaya. Huwag mo na, please. I'm sorry, Sheena. Napahikbi na ako. No, don't say sorry. Ako ang dapat na mag-sorry. Pinigilan ko ang sarili ko na mapahagulhol. Sorry about what happened. Ako nanghihingi na sorry sa ginawa ni Chloe kanina. Hindi pa ba to goodbye? Pinunasan ko ang mga luha ko saka siya tiningnan. Naguguluhan ako, love. Sorry. May mga pumapasok na mga imahe sa aking utak at hindi ko yun nagugustuhan. Ginugulo nila ang utak ko. Ginugulo nila ito. Tinuro niya ang kanyang dibdib. I understand. I'm your understanding wife, right? Don't say sorry. Hindi na siya ulit nagsalita pa. Ayoko siyang i-pressure lalo pa at may ilang memorya na bumabalik dahil sa nangyari kanina. Siguro sobrang saya na ngayon ni Chloe. Sinadya niya iyon upang maalala siya ni Christian.
Naunang nakatulog ang aking asawa habang nakayakap pa din sa akin. Pinagmasdan ko naman ang kanyang mukha. Baka kasi ilang araw ko na lang siyang makakasama. Mahal na mahal kita, Christian. Kung ano ikabubuti at magpapasaya sa'yo, dun ako. Love is not selfish. Handa akong magparaya